Una sa lahat, We don't know bakit kami nandito sa dulo nito. Hindi ko alam, hindi ko alam na meron palang... Ay! Oh my God! Oh my God! May nagpaputok! Oh my God! Oh my God! Mayan, Mayan, mag-ingat kayo. Mag-ingat kayo, Mayan. nagkaputukan sa loob mismo ng Senado. Nangyari yan habang naghihintay ang lahat sa posibleng pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Mayan, mag-ingat kayo dyan. Publika muna, Mayan. Oo. Publika muna, Mayan. Ang buong detalye ng balitang yan ihahatid ng Frontline tonight. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight, nakabantay ang buong puwersa ng News 5 sa mga at ikabong pangyayari sa Senado. Nananatiling naka-lockdown ang Senado kasunod ng mga narinig na sunod-sunod na putok ng baril. Napasugod naman agad doon ang mga matataas na opisyal ng gobyerno. Kabilang na sina PNP Chief Jose Melencio Martates at DILG Secretary John Vic Remulla. Live mula sa Senado, nasa frontline ng balitang yan, si Mean Los Baños. Mean, kwentuhan mo naman kami yung mga nangyari ngayon dyan sa Senado. Maricel, talagang nagkagulatan kanina dito sa Senado dahil lang ina-expect nga natin kung magkakala natin ma-action na itong buong paghapon na ito simula pa noong Lunes. Actually, ang ina-expect natin magiging ma-action yung posible nga at nakaambang arestuhan kay Senator Bato de la Rosa. So the whole time na nagkakaroon ng komosyon kanina around around 5 or 6 p.m. ay dahil sinasabi na umayos yung mga taga-media para meron kayong maayos na video na makukunan. And then nakausap natin si Senate Sergeant at Arms sa Mau Aplaska at ang sabi nga niya ay meron silang aarestuhin. So at that point in time, Maricel, malabo sa amin sino yung aarestuhin. Aarestuhin nila. And then kita nagsuot na sila ng bullet. Yung mga pulis doon sa may second floor kung nasaan yung plenaryo at kung nasaan yung opisina ni Senate President Alan Peter Cayetano, kung saan yung mga panahon na yun nag-meeting ang mga senador ng majority block ay bigla lamang hugos nagsitingan itong mga armel. Malabo sa amin sino yung aarestuhin nila. Pero just to give you a glimpse of what happened, nakasunod tayo and then nabigla na lang tayo because naka-forma sila ng maayos, police, marines, and then office of sergeant at arms, yung mga tauhan nila. And then in less than 5 minutes, Maricel, nagkaputukan at hindi ito 1 to 2 gunshots lamang. Nagtuloy-tuloy yung putukan, nagkagulo. Yung mga OSAA o yung Office of Sergeant at Arms ay syempre tayo ay tinatry nilang i-secure, but of course ang dami-daming tao, ang dami-daming miyembro ng media, and we're going to different directions, and then habang kami ay umaatras, tuloy-tuloy pa rin yung putukan, and yung gitnang yun kasi Maricel, if only we can show the video later sa aking storya, mahirap kasi meron na exhibit dun sa gitna nung mismong second floor na yon. So habang nag-aatrasan kami, nagkakastampede, may mga naaapakan kaming mga kasamahan natin sa media kasi may mga nabubuwal. And then ilang minutes din talaga na nagtagal yung putukan dito sa may second floor at hindi namin naiintindihan anong nangyayari, sinong kalaban. So, ngayong gabi, pinalabas na lahat ng miyembro ng media, lahat ng mga empleyado, kaya kami nandito ngayon sa labas mismo ng gusali ng Senado at kani-kanina nga lamang Maricel, nag-briefing, nagbigay ng detalye sila DILG Secretary Remulla, gayon din sa Senate President Alan Peter Cayetano. If you will allow me, konting babasahin ko lang, sabi ni Secretary Remulla sa kanilang initial investigation at 7:46 p.m. may ilang mga armadong lalaki ang pumasok sa Senado sa pamamagitan ng second floor. Sila ang naunang nagpaputok at sinubukan silang pigilin o stop ng Office of Senate Sergeant at Arms kaya nagkaroon ng warning shots, and then nag-retreat itong grupong ito pero nagtuloy-tuloy din silang magpaputok.
Pero ang sinasabi ni Secretary Remulla, walang casualties, walang sugatan. Pero doon sa hanay nung kabila, hindi natin alam. At mabilis na dumating din dito si Secretary Remulla. In less than an hour dumating siya dito at pinapasok siya sa loob ng Senado. And then ang sinasabi niya, ang utos ng Pangulo sa kanya ay to make sure that all senators are safe. And ang tanong nga natin kay Secretary Remulla at kay Senate President Alan Peter Cayetano, is the Senate safe right now? Sabi nila, ginagawa nila ng paraan na maging safe at tuloy-tuloy yung pagsisweep sa loob. And Maricel, meron pang 12 senador na nasa loob ng Senado ngayon. Whether pauuwiin sila or hindi sa magdamag, yan daw ay naaayon sa assessment ni Secretary Remulla. And before ko lang ibigay sa iyo, before I toss back to you, ang sinasabi kasi kanina ni Senate Secretary Dong Mendoza nung tinanong natin, sino ba yung kabarilan ng mga taga-Senado? Sabi niya, perceived NBI. Pero ngayon, nililinaw nila Secretary Remulla, hindi nila pinapangalanan kung sinong suspect, walang usapang perceived NBI. Dahil ang sinasabi rin ni Senate President Alan Peter Cayetano, trouble yan pag nagkataon. At kung mapatunayan na isang government agency ang gumawa nito sa isa ring ahensya ng gobyerno na Senado o ang mataas na kapulungan ng Kongreso. Maricel. So Mean, sa ngayon na nag-uusap tayo, ang naiwan na lamang doon sa loob mismo ng Senado ay yung 12 senador, and safe to assume yung ilan sa kanilang mga staff nandun pa pero wala ng media. Wala sa loob, Maricel. Talagang tinutukan na kami kanina dahil alam mo naman tayo, medyo masigas din ang ulo nating mga miyembro ng media kahit Again, we would like to be there para makuha talaga kung ano yung nangyayari. Pero ang ginawa sa amin ay talagang pumasok na yung mga pulis doon sa loob ng press office at tinutukan na, hindi kami tinutukan ng baril. Meaning tinutukan kami, binantayan talaga kami na ayusin na namin yung gamit namin, magsilabas na kami dito sa Senado. Kaya hindi ko alam kung naaabot ng camera ko, pero kung nakikita mo, naka-total lockdown ngayon yung building ng Senado. Meaning, wala nang nakakapasok dyan unless meron niyang permiso ng Senate President at ng Office of Senate Sergeant at Arms. Naka-lockdown din itong premises ng Senado. Meaning, ako, pag lumabas ako, hindi na ako makakapasok. At sila Bok-Ed sa labas, kung saan naroon yung rally, hindi sila makapasok dito. So that's how tight the security is. Sagutin ko lang, hindi tayo sigurado kung may 12 senador pa na nasa loob ng building sa ngayon, ha? Kasi I think hindi na nila sasabihin sa atin kung pinauwi na nila yung mga senador for security reasons din. At ang sinasabi nga na Secretary Remulla, mahigpit na bilin ng Pangulo o ni Pangulong Bongbong Marcos, make sure all the senators are safe inside the building. Madagdag ko lang, Maricel, ang sinasabi ni Senate President Alan Peter Cayetano, an hour or so before nangyari yung putukan, may ilang mga senador daw na nakatanggap ng text at sinasabi na magsiuwian na kayo. And some of them dismissed it kasi ang sinasabi nga nila, wala namang mangyayaring masama. Imposible naman na may sumugod sa Senado, and then it happened. Nagkaroon ng putukan. So, ang sinasabi ni Senate President Cayetano, mabigat ang responsibilidad niya ngayon dahil cargo niya ang buong Senado. They have to make sure na safe. And actually, Maricel, hindi pa sigurado kung may pasok ang Senado bukas. We have yet to hear it from Senate President Cayetano if the Senate is safe para sa mga empleyado by tomorrow. Maricel. Mean, yung sinasabi mo na nag-text dito sa mga senador, kanino nanggaling yung warning daw? Hindi na sinabi niya, they refuse to divulge informations like that, Maricel. Basta ang sinasabi ni Senate President Alan Cayetano before this happened, merong nasa 4 na senador na naka-receive daw ng mensahe na magsiuwi na kayo, sabi niya. And alam mo kanina, Maricel, doon sa briefing, maingat na talaga sila magsabi ng mga detalye, motibo, paano nakapasok. Kasi ang pagkakaalam natin, Maricel, even if nasa loob ang Senado ng GSIS compound, ang alam natin, di lang natin alam, baka kung may mga secret passage ba dyan, alam natin, hiwalay kahit papano pa rin yung building ng Senado. So hindi natin alam kung may mga passage ba na kung manggagaling sa GSIS ay may papasok ng Senado. We are assuming na wala kasi syempre, dapat secure na building ang Senado knowing na may 24 senators sa loob. That's one thing na ayaw na nilang ibigay sa atin kung
paano nangyari na may nakapasok na mga armadong lalaki at kung ilan yung mga yan, ayaw na rin sabihin sa atin. Actually, hindi sa ayaw sabihin sa atin, inaaral pa raw nila. So sabi nila, nakikiusap nga sila sa mga miyembro ng media na may mga video kanina, yung mga nag-FB Live na ibigay sa kanila para din matulungan sila sa ongoing investigation nila. What I can say that is sure, Maricel, right now is that ang nasa loob, very, very sure ako, ay si Senate President Alan Peter Cayetano, DILG Secretary Remulla, at si PNP Chief Nartate. Pero, Maricel. Mean, how about si Senador Bato de la Rosa? Habang nangyayari yung lahat ng mga insidenteng ito at ngayon kung ano-ano na rin yung mga spekulasyon na lumalabas, nasaan si Senador Bato? Buti natanong mo pala yan. Nung panahon na yon nasa either gumagalaw-galaw kasi siya, mobile siya eh. Either pumupunta siya ng session hall, pumupunta siya ng room kung saan nagkakaroon ng meeting sila Senate President Alan Peter Cayetano in the majority block, and then may pagkakataon na lumabas siya, sumakay siya ng elevator, sabi umakyat siya sa 5th floor sa kanyang office, but also safe siya. At least that's one thing we can be sure of. Ang tinanong natin yan kay Secretary Remulla, is Senator Bato safe? He is safe. Nagpapahinga sila ngayon ni Senator Robin Padilla kasi pagod nga raw at puyat yung dalawa dahil ang alam nga natin magkasama sila, no, sinasamahan si Senator Bato ni Senator Padilla sa kanyang overnight stay dito sa Senado simula pa noong Lunes. At nilinaw ni Secretary Remulla na pumunta siya dito to make sure yung protection ng mga senador ay tight at hindi para mag-serve ng warrant of arrest kay Senator Bato de la Rosa. That one is clear, Maricel. So ngayon, wala tayong aasahan na arrest warrant galing na mismo kay Secretary Remulla. Tama, Mean? Walang arestuhan as far as Secretary Remulla's statement is concerned. Of course, we don't know kung may manggagaling sa ibang mga agencies dahil ang alam naman natin nung Lunes ang gustong mag-serve ng warrant ay ang NBI. Pero alam din natin na meron na rin statement si NBI Director Matibag saying na walang NBI na pumunta sa Senado. Bagamat kaninang hapon, kinumpirma ni Senate Sergeant Arms Mau Aplasca na merong presence ng NBI hindi sa loob ng Senate premises kundi sa GSIS premises. Mukhang doon daw nakipag-coordinate yung mga NBI agents. At kanina kasi, Maricel, dahil bagamat hindi naka-lockdown itong Senado bago nangyari yung putukan na yun, mahigpit na yung seguridad. Yung mga sasakyan nakakapasok at nakakalabas doon sa gate na yon, which we call gate 1. Pero simula nung dahil dumadami yung mga nagrarally, sinara yung gate na yon at nakakalabas-pasok yung mga sasakyan sa gate na nandito which is connecting to the GSIS building. So ang sinasabi ni Sergeant at Arms Mau Aplasca, yung mga NBI agents nandoon sa side ng GSIS building at sinicheck daw yung mga sasakyan na nagmumula sa Senado na palabas. Whether sasakyan ng media, sasakyan ng empleyado, or baka nga pati daw mga sasakyan ng mga senador. Yun ay ayon kay Senate Sergeant Arms Aplasca. That is around mga 4 or 5 p.m., Maricel. Okay. Mean, bago ko lang puntahan yung naging pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano, kanina nabanggit mo na sinasabi nga na hindi daw NBI yung nakaputukan ng OSAA. Pero may nakikita rin naman kayo na parang mga mukhang taga-NBI dyan. So if it's not NBI, ano yung ibang anggulo na kinoconsider nila? Sino yung mga posibleng nabigyan ng warning shot nitong OSAA? Wala. Matipid, Maricel, si Secretary Remulla, we were prodding him about it, pushing that question to him na sino yung posibleng kabarilan, sino yung napakalakas na loob na grupo, na armadong grupong pumasok sa Senado. Pero alam mo, hindi nanggaling sa atin yung speculation na baka NBI yan. Kasi na-interview natin sa kasagsagan nung right after nung mga ng barilan o ng putukan sa loob kanina, na-interview natin mismo sa Senate Secretary Dong Mendoza at siya ang nagsabi na perceived NBI men yung nakaputukan at nakipagbarilan sa mga taga-Senado. Kaya yun din yung tinanong namin kay Secretary Remulla at kay Senate President Alan Cayetano na ayun pa rin ba ang tingin nyo sa initial investigation nyo? Perceived NBI pa rin ba? At ang sinasabi nila Secretary Remulla, no, ayaw nilang magsabi kung sinong suspect. And then ang explanation ni Senate President Alan Peter Cayetano, mahirap magsalita lalo na
trouble yan kung malaman at kung mapatunayan na isang ang government agency ang gumawa niyan sa Senado. Maricel, balik sa'yo. Mean, panghuli na lamang, kanina nagsalita si Senate President Alan Peter Cayetano at sinabi niya na tinawagan daw siya ni Pangulong Bongbong Marcos. Na ikwento ba sa inyo kung ano yung napag-usapan nilang dalawa tungkol saan? Wala, hindi niya na ikwento yan, ano. Ang sinasabi lang niya ay minutes after nung nangyari nga itong putukan dito sa loob ng Senado, ang agad na tumawag sa kanya ay si DILG Secretary Remulla at sinabi na papunta na sila, make sure mapapapasok kami ng Senado kasi nga napakahigpit ng seguridad dito. So yun yung nasabi ni Senate President Alan Peter Cayetano, pero ang nagpahayag sa atin na ang utos ng Pangulo ay make sure all the senators are safe ay si Secretary Remulla. At ang sabi nga ng Secretary Remulla, sa pagkakataong ito walang kulay politika, ang mahalaga lahat ay safe, lalo na sa ganito katinding pangyayari sa loob mismo, Maricel, ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Alright, maraming salamat sa report na yan. Mean Los Baños live mula po dyan sa Senado. Ingat kayo dyan. Samantala, naroon din sa Senado ngayong gabi si Bok Ed Lingao. Bok, gaano ba kahigpit yung seguridad ngayon dyan? Well, Mase, just a few minutes, mga kalahating oras na siguro nakakalipas mula nang pumasok ang PNP EOD, ang Explosives Ordnance Disposal na may dalang K9 unit. Ganun kahigpit ngayon. Usually nangyayari yan pag merong report ng either bomb threat or merong weapon incident or ammunition incident. Kagaya na nangyari kanina, may putukan doon sa loob ng Senado. So pumasok ang EOD kasama ang K9 paloob doon sa Senate building. Ngayon kung si Mean, kung ang Senado naka-lockdown, si Mean naka-lock-in tayo, naka-lock-out dito sa labas ng gate. So kita niyo sa likod ko, ang gate ng Senate compound, may barbed wire po dyan. At all around us, in a U-shape, nandyan yung mga ilang libong pulis. I suppose mga 2 batalyon siguro to. Basta higit 1 batalyon or several thousand policemen in a U-shape around us. At doon sa bandang kanan, nandun naman yung mga relisa ng mga supporter ni Sara Duterte, dating Pangulong Duterte, at of course, ni Senator Bato de la Rosa. Ngayon, narinig nyo siguro yung malakas na sound system nila. Nagpapatugtog sila ng music. Among other things, ang kanilang panawagan ay wala raw uwian. Magdamagan daw sila rito at palakasan na ng loob at humingi sila ng suporta sa mga pulis, sa mga PNP at mga sundalo. Sabi nila, si Pangulong Duterte, dinoble ang inyong sahod. So, magbigay naman kayo ng konti suporta. As well, sinabi nila na binaboy daw ng administrasyon na Marcos ang Senado at wala raw gantong nangyayari noong panahon ni dating Pangulong Duterte. So you have that situation here kung saan nag-iintayan, nag-aabangan. Yung mga pro-Duterte at pro-Bato group, siguro mga several hundred people lamang yan. Mas marami pa sa ngayon ang bilang ng mga pulis. Pero we don't know kung dadami pa yan mamayang gabi o uunti. Mase. Pero Bok, kanina sabi mo nga may mga pumasok na mga K9 units, check yung security dyan. But how about yung mga sasakyan na lumalabas? I don't know kung yan lang yung pwedeng lagusan dyan kasi hindi rin sigurado si Mean sa loob kung 12 pa rin yung senators na naroroon. Meron bang mga lumalabas din na sasakyan from inside? Baka may mga officials na rin na umalis na from the facility? I get you, Mase. Ganito, Mase, we've had a stream of vehicles coming out of the Senate compound through this main gate. Now, this is the main gate. Whether there's another gate at the back, I'm not really sure. Si Mian will be in a better position to say. Pero what we can tell you is this, yung mga naglalabas ng sasakyan dito sa main gate, alam mo naman kung senador kasi usually pag senador, it's a big SUV or a luxury car with at least 1 or 2 backup units or security group. Yung mga naglalabasan mukhang mga naka-office attire sa loob ng sasakyan na medyo ordinary naman at minsan nakikibideo pa sa amin, binibidyohan kami. So obviously these are people who are, just like us, mukhang mga office workers of the Senate. We have not seen any indication of any of the senators coming out through this gate since we got here around 6 past. So as far as that is concerned, we cannot tell you if any senator or if any member of the Senate passed through this gate and if there is any other
way going out. But I also understand this is one compound of the GSIS take note So it's one compound of the GSIS. So malamang sa hindi itong Senate building meron niyang lagusan o may tagos yan doon sa GSIS compound at sa GSIS gate doon sa kabila somewhere over there. Whether that exit is in use and is usable, that we do not know. But I'm pretty confident that it's one interconnected compound. Pero Kasi- Bok, kamusta yung mga supporters dyan ni na Senator Bato, especially yung kanilang mood? Kasi alam natin na kahapon, mula nung tumambay sila dyan, yung iba sa kanila very emotional, nambabato ng plastic bottles dun sa mga lumalabas na sasakyan. Ngayon, paano natin sila i-describe? Kamusta yung mood nila? Well, mainit pa rin sila at masama ang loob lalo na sa nangyari kanina. In fact, the fact na nagkaroon ng pamamaril doon sa Senado kanina was a main topic of their speeches here kanina. Although we have not heard of any of the more prominent Duterte, pro-Duterte and pro-Bato personalities talk yet. But we also understand that si Congressman Kiko Barzaga is also in the crowd, but we have not yet heard him speak. Now, there were a lot of references doon sa pamamaril doon sa Senado. Sabi nga nila, never has this happened before at lalo nung panahon ni Pangulong Duterte. At ngayon lang nangyari daw yan nitong panahon ni Pangulong Bongbong Marcos. So they're trying to make a point na hindi ganun ka-stable o hindi ganun ka-solid ang pagkakaupo ng administrasyon o yung pakikitungo ng administrasyon. As well, isa sa mga speaker kanina was saying na siya raw ay taga Mindanao at yung pamamaril daw sa loob kanina brings back to him supposedly memories of his childhood or his youth in Mindanao. Of course, Mindanao is a very, very big island. I don't know if he was particularly close to any fighting there. But that's what one of the speakers was saying kanina. So, may mga hugot yung mga nagsasalta rito kanina, Mase. So, bukod kay Congressman Barzaga na nabanggit mo nga kanina, Bok, wala nang ibang personalities na kilala na nakasama dyan sa pagprotesta sa labas ng Senate. We haven't come across any of them yet. We only heard about Kiko Barzaga kasi he was mentioned by one of the speakers who was inviting him to come and speak. At nagpa-ano siya na mamaya na. So we haven't been able to check yet kung may ibang personalities who have come forward. Some of the people who've spoken so far is Inday Sara, yung impersonator ni VP Sara. Medyo kalukalike. But maliban doon, nobody that's been what you might call a spokesman of the Duterte group or somebody who's very, very close to the Duterte group. So, yun. Ngayon, nag-iintay sila. Ang sabi nga kanina ng nagsasalita, wala raw uwian. At niyaya niya yung mga kasamahan niya na walang uwi. Yung response lang was medyo muted, but we don't know. Of course, it's still early sa gabi. Baka magbago pa yun mamayang gabi. Kasi, Pahabol na lang, Bok, tukoy ba natin kung member sila ng isang grupo or just supporters of VP Sara and Senator Bato? I wonder kung nanggaling sila sa kung ano-anong lugar. Sorry. I'm afraid I haven't checked that particular angle. So I cannot give you an answer to that. What I can tell you lang is it's a pretty passionate group and that they're saying that they're going to stay here the whole night. Whether that's going to happen, that's for us to see later on tomorrow morning. Pero as of now, that's their position and that's also their point. Ngayon, mapapansin mo, just to give you a quick look around, behind me, yan ang pedestrian gate ng Senado. Kita mo isang hilarang pulis na nandyan at nakabantay para walang ibang makapasok, walang ibang basta-basta makalabas. The main gate there, yung kulay gray, puro barbed wire yan, so hindi makalapit yung mga cameramen. Beyond that main gate, you can see a whole clump of people, presumably mga kasama natin sa trabaho, mga reporter at cameramen na nandun pa sa loob ng Senate compound sa driveway. Hindi pa sila lumalabas, pagmat I think pinapalabasan din sila. But for the moment, they're still staying there just to make sure that nothing else untoward happens. So basically, that's the layout right now. I don't know if pwede bang tumihit dito, pakita natin paligid.
Okay? Quickly lang. Dito sa bandang kanan natin, nandun yung mga pro-Duterte forces, ang pro-Duterte group, at doon sila nagrarally. Dinig nyo yung kanilang sound system. At kanina nagpapatutug sila ng Pilipinas Kong Mahal. Nakaharap sa kanila ang ilang libong PNP na merong mga riot shield at dito rin sa perpendicular to them is another group of policemen at nakaharap banda ron. And yung papuntang MOA, hindi ko na alam kung kaya pang pumihit ng cameraman natin dahil baka mabali na yung leg. Pero yung papuntang MOA, ganun din. Isang hilar ng PNP na nakaharang doon sa kalsada para walang basta-basta makakapasok. Ang makikita mo, pitay ng konti dito. Ang makikita mo dito sa likod ko ngayon, yan ang sasakyan ni Secretary John Vic Remulla, ang Interior Secretary. Nung dumating siya kanina, ay sinubukan naming kulitin kung ano nangyari sa loob at kung meron ngang PNP na involved doon sa pamamarel. And I think the same thing that he told me a while ago inside, and Senator Cayetano inside, sabi niya, the order that he gave is to stand down. Well, he is here to check on things, to secure the area, to secure the senators. And he is not now here to make any arrest versus Senator Bato. So yun, ito may mga palabas na naman. Pero as you can see, it's not really clear kasi malaking SUV. I can't really tell if it's a senator. Pero may nakasunod na media vehicle, so maybe it is, maybe it's not. Okay. Pag dumaan ang sasakyan, sarado ka agad ang gate para wala makapasok o wala makalabas. Kasi. Okay, maraming salamat sa report na yan. Bok Ed Lingao, live mula sa Senado. Samantala, balikan naman natin ang kaliwat ka ng tensyon sa Senado kanina mula nang maispatan si Senador Bato de la Rosa hanggang sa nagkaputukan na sa loob ng Senado. Nasa frontline ng balitang yan ang aming Senate correspondent na si Mean Los Baños. I don't know bakit kami nandito sa dulo nito. Hindi ko alam hindi ko alam na meron palang... Ay! Oh my God! Oh my God! May nagpaputok! Oh my God! Oh my God! Mayan, Mayan, magtago ka mag-ingat muna kayo. dyan. Mag-ingat kayo, Mayan. Tabi ka muna, Mayan. Oh my God! Nagkaputukan sa second floor ng Senado habang nakabantay kami sa posibilidad ng pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa. Sa gitna yan ang aking live coverage para sa Frontline Pilipinas. Pinaatras at pinaalis kaming mga taga-media. Napapaligiran din kami ng mga tauhan ng PNP at ng Office of Sergeant at Arms. Ilan sa kanila may hawak na baril at nakasuot pa ng bulletproof vest. Nag-first kami! First kami! Tapos, pagkaroon ng putukan! Sir, Sir, what's happening? Habang naghihintay kami, ay nagkaroon ng putukan. Kung saan nakita namin una nagpaputok. Huwag kayo marula! Okay? At, oh my God! Kuya, what's happening? Hanggang sa maya-maya narinig ulit namin ang putok ng baril. Oh my God, Cheryl Jr. Nagkakaputukan dito! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Mayan, mag-ingat kayo dyan. Publika muna, Mayan. Oo. Publika muna, Mayan. Nagtuloy-tuloy pa ang putok ng baril habang pinapaatras kami. Naririnig niyo ba? Naririnig namin. Tuloy-tuloy. Sunod-sunod Hold on, naman. hold on. Tutukan. Yan. Ilang saglit lang, meron na namang nagpaputok. Oh my God, ayun na naman. Ayun na naman. Mayan. Hinakawi na tayo. Mayan. Sa gitna niyan, napatayan din kami ng ilaw. Nasa unahan ako mismo, so nakikita ko dito unless, sir, wag niyo na po akong palisin, please. Dumating din si Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska. Tinatanong namin kung bakit may barilan pero pinapaatras lang kami. Sir, bakit po? Sir, bakit may barilan, sir? Hanggang sa kinordona na nila ang bahaging ito ng Senado. Bago ang putukan, syempo namang dumating dito sa Senado ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Hindi kami tumigil sa kakatanong kung sino ang nagpaputok hanggang sa makapanayam namin si Senate Secretary Dong Mendoza. Perceived NBI agents daw ang nakapasok sa Senado. Again, sir, sino yung naging kaputukan ng ating mga operatiba? Nakita kasi perceived pa lang ha. Wala namang confirmation na perceived NBI agents. Okay. Saan nang galing yung NBI agents, sir? Saan? Naka-uniform daw. Sa uniform. Kasi lang pumasok, nagtangka silang pumasok mula sa likod. Pumasok galing sa kapit. Ito ba yung nagde-drill? Nag-retreat nila. Nag-retreat sila. Nauna silang magpaputok, sir.
Bago yan, una nang nakuhanan na may dinidrill na pintuan kanina sa loob ng ground floor ng Senado. Hindi pa malinaw kung anong dahilan, pero ayon kay NBI Director Melvin Matibag, wala namang daw NBI agent na pumasok sa Senado. May mga NBI agents po ba kayo na nasa loob ng Senate building? Wala po, 100% wala po. Katunayan po, kaya kasi nag-request ako na issue para makita niyo po kung nasan ako ngayon. Kaninang umaga pa po, ayan po. Meron po kaming agency performance review and formulation ng catch-up plan po namin. Lahat po ng officers andirito po. Pero giit ni Senate President Alan Peter Cayetano, under attack ngayong gabi ang Senado. 4 na senador daw umano ang alam na magkakaroon ng tensyon. Tinawagan din daw nila si Matibag para magsumbong. What will you do, Director, kung may putukan na? Hindi ba dapat ang sagot mo, ma'am, sir, I'll go there, I'll make sure you'll help? That's what I was expecting him to say. When Senator Lauren was talking to him very calmly, I said, what are you gonna do about this? Pinuputukan kami dito. Tapos sabi niya, hindi kami makalapit, pinalis niyo kami dyan. Sabi ko, well then do your job, make us safe, this is not good. Ma'am, wag mo ako sigawan. Yun lang ang masasabi mo sa akin. Pinuputukan kami, sasabihin mo sa akin, wag kitang sigawan. Mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Pinulong ni Interior Secretary John Vic Remulla ang mga senador na nasa loob ng Senado habang nangyayari ang barilan. Bukod sa seguridad ng mga senador, titiyakin din daw ni Remulla na ligtas ang kopya ng CCTV sa paligid ng Senado. Nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Ikay si Interior Secretary John Vic Remulla nang dumating sa Senado para alamin ang nangyayaring barilan. I will not arrest Senator Bato. Just to be clear, I will not arrest him. I am not here to arrest him. I am here to secure everyone. Kabilang sa prioridad ni Remulla ang matiyak na ligtas ang kopya ng mga CCTV sa palibot ng Senado. Pagpasok sa loob, kinausap ni Remulla mga natitirang senador sa loob ng gusali. Kabilang dyan si Senator Amy Marcos at kwento niya, nung una ay inakala nilang fireworks lang ang mga putok ng baril. Sabi nga ni Joel Villanueva, yung senator ng taga Bukawi, wala yan, fireworks lang yan. Sabi ko, hindi, iba yung tunog. Bandang huli, medyo may amoy na, tsaka masyado nang malapit, kumakalampag na dito. Kami, nagsisiksikan sa kwarto ni SP. Abay, ano ba ito? Hinostage na itong mga senador. Ibang usapan na to. Si Senador Bongo naman, nananawagan ng dasal kasunod na nangyayaring gulo sa Senado. Okay lang po kami rito. Pagdasal nyo na po kami. Pagdasal nyo na po kami. Importante rito ay mapanatili natin ang kapayapaan sa ating bayan. Bago ang barilan at gulo, nasa protective custody ng Senado si Senador Bato de la Rosa matapos ang inilabas na arrest warrant ng ICC kaugnay ng drug war. Una nang humiling ng temporary restraining order si de la Rosa sa Korte Suprema para hindi siya maaresto. Wala pang inilalabas na TRO ang Korte Suprema kaugnay sa petisyon ni Bato de la Rosa. Pero pinakukomento ng SC ang senador at iba pang respondents sa inihain niyang petisyon. Binigyan sila ng 72 oras o 3 araw para magsumite ng komento. Una nang sinabi ni Senate Sergeant at Arms Mawa Plasca na hindi nila papapasukin ng mga tauhan ng NBI sakaling arrest warrant lamang mula sa ICC ang kanilang bitbit. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Bago naman ang barilan sa Senado, napakanta pa si Senador Bato de la Rosa. Humiling din siya sa kanyang mga taga-suporta na magtipon sa harap ng Senado. Narito ang Frontline Report. Ako po'y nananawagan sa inyo. Sana tulungan niyo ako. Huwag po tayong papayag na another Pilipino ay dadalhin sa dahig. Pangalawa, kay Pangulong Duterte. Ako po'y nananawagan sa inyo na sana pumunta kayo dito, tulungan niyo kami, mag-vigil tayo dito sa harapan ng Senado.
Sa kanyang mga taga-suporta na nagpapasaklolo, si Senator Bato de la Rosa. Nanawagan siya sa kanyang Facebook Live na mapigilan ang pag-aresto sa kanya ng International Criminal Court. Bago yan, napakanta pa namin si Bato ng PMA hymn. Only to righteous way, those solid ranks of gray, thy virtues to display, Academy, oh hail to thee. When bells for us are rung and our last stops is sung, let generations see our country free. Bukod dyan, may panawagan din kanina si Bato sa mga kapwa taga-PMA. I am not appealing for a violent support. I am appealing for a peaceful support para naman makita ng mga gobyerno natin kung hindi nila pinapakinggan yung aking pakiusap na ako ay isang Pilipino na humihingi ng suporta galing sa inyo, na dapat sana ay huwag nyo akong ipagkanulo sa mga dayuhan. Pero ano bang klaseng suporta ang gusto ni Senator Bato sa kanyang mga Cavaliers? Paglilinaw ni De La Rosa, hindi niya sinasabing maging unloyal ang mga kabaro sa administrasyon. But you're not calling no maging unloyal yung mga sundalo sa No, Marcos administration? no. We belong to one country. We serve under one constitution, serve and protect the Filipino citizens. Yun naman ang sinasabi ko. Giit pa ni Bato, kahit kaalyado siya ng mga Duterte, Pilipino pa rin naman siya, kaya kay Pangulong Bongbong Marcos pa rin anya ang takbo niya. Regardless of our political affiliation, Duterte man ako, siya Marcos, naglaban-laban yung dalawang kampo na yan, still the fact remains that ako ay Pilipino at siya ay Pilipino, siya ang presidente at ako ay citizen ng Pilipinas, kanino ako hihingi ng tulong? Sa pahayag naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, sinabi nitong patas at sumusunod sa batas ang Administrasyong Marcos. Hindi rin daw karahasan ang pinaiiral nila. Giit pa ni Castro, kahit anong kulay ng isang tao o partido, dapat daw manatiling interes ng taong bayan ang unahin. Sa ngayon, idinagdag na si Senador Bato sa mga wanted list ng ICC. Kasunod yan ang pagsasapubliko ng Rome Statute sa arrest warrant nila laban kay De La Rosa. Itinuturing siyang kasabwat ni Duterte sa crimes against humanity na may kaugnayan sa war on drugs. Pero sa kabila niyan, naninindigan si Bato na hindi niya pinagsisisihan ang pagpapatupad ng gera kontra droga. No. Why do I regret? Makita mo yung masaya yung kababayan natin na nag-enjoy sila, na peaceful ang ating paligid. Mga kababayan natin nagpapasalamat. May mensahe naman si Senator Bato sa mga kasamahan niya sa Senado na hinihimok na kusa siyang sumuko. Makiusap rin ako sa kanya na huwag masyado kayong atat na makulong ako. Hintayin lang ninyo, pabigyan lang niyo ako ng tsansa na i-avail yung remaining legal remedies. Nagbabalita mula sa Frontline, Faye Tobias, News 5. Naroon din sa Senado ang kasama nating Simon Gualvez nang mangyari ang barilan. Doon, maki-update tayo sa nangyari mula sa kanyang area. Nasa frontline ng balita live, Simon Gualvez. Mon, pakikwento mo nga sa amin yung nakita mong insidente ng barilan. Nakita mo ba kung sino-sino yung unang nagpaputok? Bago sa atin, ito mga ganitong klase mga war coverage sa labas. Pero bago at talagang unang beses naman natin na-experience na magkaroon ng putukan ng baril sa loob mismo ng iginagalang na Senado. Bagay na hindi talaga ordinaryo nung natin maranasan dahil tayo ay sumusunod sa grupo ng Philippine Marines habang sila'y palusob sa isang hallway dito sa Senado at ang akala natin ay meron lamang sila pupuntahan nang biglang harangin na kami ng mga tauhan ng OSAA or Office of the Senate Sergeant at Arms at pinigilang lumapit sa Marines at dito na nagkaroon ng putok ng mga baril na umalingaw sa second floor
nitong Senate building. At dito na kami pinaatras, pinalayo for our own safety dahil dito na rin nagkasunod-sunod yung palitan ng putok ng baril. Ang ipinagtataka lamang namin, ako personally, habang nangyayari yung eksena ito, na habang pinapalayo at pinapaalis ang media at talagang patuloy na may putukan na ng baril na nangyayari, nagtataka lang kami na walang gaanong dagdag na polis o mga puwersa ang pumanik kasi nga well secured itong Senate nung time na yon na inilockdown. So may mga pulis kami nakita sa ground floor, sa mapuntang basement parking, at may mga iba pa mga pulis or OFSA members sa iba pa mga floors. No? Hindi namin alam kung dahil ba 60 ka na ang mga media nung time na yon, pero wala kasing mga dagdag na force or puwersa na tumulong or mag-augment din sana dito sa mga Philippine Marines. But then anyway, hindi namin nakita personally kung sino unang nagpaputok. Tanging tunog lamang. Naka-video kami, naka-Facebook live, pero doon na nagkaroon ng palitan ng putok ng baril. Yun yung inisip namin na may palitan, pero sunod-sunod ng mga putok ng baril ang umalingongaw. Well, ang sabi naman ni SILG or Secretary John Vic Remulla ng DILG, nagpaputok na una ang mga tauhan ng OSAA at ito ay mga nagsisilbi lamang na warning shot. At ang mga sumunod daw na putok ng baril ay nagmula na doon sa grupo ng mga tao na nagtangkang pumasok sa loob ng Senate mula doon naman sa GSIS compound. Hindi pa malinaw siyang unang sinabi ay mga perceived NBI agents, mga hinihinala, posible mga tauhan ng NBI na bagay na itinanggi naman ng ahensya. Kaya hindi pa malinaw ngayon kung sino-sino talaga ang nasa likod nito dahil ang unang naging priority ng mga otoridad ng pamahalaan ay i-secure ang kaligtasan ng mga senador na nananatili sa loob ng Senate building. Karamihan dyan, bahagi ng mayorya sa pangunguna ni Senate President Alan Peter Cayetano. Sa mga oras na ito, nandito pa rin ang mga tauhan naman ng Philippine National Police na papasok lamang at kalalabas na lang din eventually ng mga tauhan naman ng PNP, Scene of the Crime Operatives o SOCO para i-check yung crime scene dahil kahit wala naman daw nasaktan o namatay dito sa nangyaring insidente, kailangan nila part ng SOP na i-check yung crime scene, particularly yung mga basyo ng bala na nagkalat technically doon sa area kung saan nangyari ang mismong barilan. Kasi hindi na rin kami talaga pinapasok doon sa nasabing hallway para nga i-check sana kung meron bang binutas, meron bang pintuan na nasira. Hindi na namin ito nakita dahil talagang sinecure na ito ng mga otoridad at talagang pinalayo ang media hanggang pinalabas na nga kami dito sa mismong harapan lang ng Senate building. So yung nangyaring pag-shutdown muna pansamantala dito sa Senate building, pag-lock technically parang nangyari noong Lunes, parang deja vu. The difference is yung mga media nasa labas na, wala sila sa loob. Maricel. Mon, nasisilip mo ba mula dyan sa area mo kung sino yung ini-interview, kinakausap dyan sa likuran? Parang may nagsasalita. Oo nga. Teka lang. Actually, hindi. Ang kinakausap nila ngayon ay si Attorney Jimmy Bondoc. Kalalabas lamang niya kanina nung time na bago tayo magsahing papawid o umere. So si Attorney Jimmy Bondoc ay lumabas mula sa Senate building. Kasama rin kasi siya dun sa office ni kung nasaan si Senator Bato de la Rosa. Nagbibigay siya ng mga updates actually kanina. Kausap si Senator Amy, kausap si Senator Bato ng mga kasalukuyang sitwasyon doon sa loob ng Senado. Kanina parang ang alam namin nagpunta sila sa office ni Senate President at saka nagpunta rin sila sa mga opisina sa may 5th floor. So ngayon siya yung kinakausap ng mga media dahil mag-isa siyang lumabas dito sa lugar. Wala pa tayo napapansin ng mga sasakyang lumalabas mula sa mga bilang ng senador na nananatili sa loob. Ito lang kasi yung tanging labasan talaga ng mga pwedeng sasakyan na nakaparada dito sa basement parking ng Senado. So ang sabi ng DILG, i-guide silang lahat kung sakasakali para makalabas eventually dito sa Senate premises. Maricel. Pero may balita ka na ba, Mon, kung ano yung mangyayari dyan sa area sa Senate? Hanggang bukas, bubuksan ba siya? Mananatili ba siyang naka-lockdown? Halimbawa, si Attorney Jimmy Bondoc na lumabas na mula doon sa tanggapan ng office. Papayagan pa ba yan na makabalik? Well, legal counsel siya ni Senador Bato. May
yung pagpapalabas sa Senate building is maluwag. Pero yung pagbalik sa loob, yun ang hindi sigurado dahil talagang naka-lockdown nga ngayon itong Senado at talagang pinalikas nila lahat or pinaalis nila palabas lahat ng mga empleyado at mga staff na nananatili sa loob. May mga ilan-ilan na lang siguro na naiiwan kasama ng mga senador ang nandoon pa rin sa loob. Pag bumubukas yung pinaka accordion gate ng Senado, may mga lumalabas lamang. Pero yung pagpasok, bilang na bilang at talagang mailap, no? Yung Soko lamang yung nakapasok ulit kanina sa aming pagmomonitor dito. So in terms of kung may pasok ba dito sa Senado bukas, ang sabi naman ni Senate President, for now meron, lalo't na dala na nga daw dito yung articles of impeachment mula sa Kongreso. Pero tatansyahin nila kung itutuloy ba ang pagpasok, kung secured technically na ba ang lugar, lalo't patuloy pa rin iniimbestigahan kung sinong nasa likod ng nangyaring pagpapaputok ng baril sa loob mismo ng Senado. Maricel. Mon, subukan nating lapitan si Attorney Jimmy Bondoc para marinig natin. Baka nagbibigay siya ng update kay Senator Bato? Try namin, Maricel, kasi yung area namin is medyo wala yung signal. So, try natin lapitan. Sige, subukan natin kahit audio. Baka marinig natin. Kasi kanina, nung nangyayari daw po yung warning shot, naroroon sa office ni Senator Cayetano si Attorney Jimmy. Pakinggan natin. Si Senator Bato, sinabi niya na ang kanyang information, nandito sa area yung mga NBI agents daw na aaresto. Magkahiwalay po kami noon. Okay. So just to be clear, nakita niyo yung vest na suot ng mga tao kanina ay NBI? Nakalagay po ba yun sa mga vest? Okay ito naman, nasa TV naman, nakikita mo rin eh. Nakita ninyo sa TV na nandito sa area, not inside the building? Yes, although again, dahil nagtatakbo kami, we don't believe of it, of what I think was NBI. Pero siyempre, it was confirmed nung nakita ko sa TV. Attorney? To be very clear. Attorney Jimmy, sorry, nalito ako. Kumusta si Senator Bato sa loob? It's okay. He's doing fine and is in better spirits now. At least I think he feels a bit safe now. In fairness po to Secretary Remulla, he has provided adequate protection. Nakita niyo ba kung kinausap na Secretary Remulla si Senator Bato? Nausap po kasi nung time po na nag-uusap ang mga senador at si Secretary Remulla, that was also the time that Senator Bato was separated from us. Kaya kami po mga lawyers were very worried. Kaya kami ng tawag kay Senator Bato kung safe siya. And finally, he picked up. Ayun. Bakit kayo nag-separate? Bakit kayo nag-iwalay po? To have dinner. Not because of the commotion? No. Kahit may commotion, sir, he feels safe now. Bakit po nasabi ni Senator Bato yun? Dahil hindi siya arestuhin? No. He did say he feels safe. He just looks like he feels safer a bit now. Dahil nga naman may mga binigay na mga assurances si Secretary Remulla that we all are in unison in believing. No? So, okay naman. So kahit may nangyari pong ganito, mananatili po si Senator Bato sa loob? Because there's no other option. Siyempre, kung pwede siya umuwi, di umuwi na lang siya. Hindi niya kasama yung majority ng mga senators. Nakaseparate siya ngayon. Hindi ngayon. Pero kanina, again, to be very clear, nung nag-dinner kami, nagsama-sama pa kami. Tapos nauna siya kasi he ate first, so nauna siya. Attorney, the safety of the senators and as well as the Senate itself has been in a hot seat or threatened tonight, and we've seen that. And at the same time, the credibility of the Senate is also being affected then. No? Why the credibility? With all the public backlash and the demands of the legal luminaries that we have, saying that walang protective custody and the likes yung Senate, and kailangan itong isurrender yung anyone from their party, or part ng kanilang body. I think the debate between the legal luminaries is at a standoff also. Hindi naman siya, I don't think they're being shamed in the sense na parang talong-talo sila sa argument. I think it is an ongoing discussion. And right now, it is our duty as lawyers to argue for our client, and also, according to our belief, na wala naman talagang rules of surrender pa. And I'm sure they're invoking Section 17 of RA 9851. Ang unang-una pong paragraph dyan ay ang binibigay ng jurisdiction po sa Pilipinas pagdating po sa mga krimen na yan. So yun po dapat ang fokusan natin. Number 2, yung huling pangungusap po dyan nakalagay pursuant to applicable existing treaties, di ba? Extradition laws and treaties. So kailangan po talaga, ganito po ang aming statement. Ang lahat po ng paghuli sa ating mga kababayan, kahit ano pa,
kahit foreign po na tribunal o ang mag-issue ng warrant, kailangan pong dumaan sa lokal na proseso. That is a strong and unbending belief. Hindi po pwede i-shortcut yun kahit ano po pong interpretation ng gawin nila sa batas because that goes against sovereignty. Pero sir, using your own argument, kung halimbawa sinasabi nyo, nasaan ang local warrant, ba't kailangan niya magstay sa Senate? Bakit hindi na lang siya umuwi sa sarili niyang bahay? Because he's under threat. May mga public pronouncements naman po yung mga law enforcers na huhulihin siya eh. Tapos merong mga public pronouncements din si Matibag. Siya na rin ang nagsabi na mas makapangyarihan daw ang ICC warrant kaysa sa local warrant. These are pronouncements of official pronouncements of. Oo. Yan po yung panayam ng mga kapatid natin sa media, sa legal counsel ni Senador Bato de la Rosa na si Attorney Jimmy Bondoc. Maraming salamat sa iyo, Mon Gualvez. Pinagbabato naman ng ilang umano'y Duterte supporter ang sasakyan ni Senador Tito Soto. Dahil dyan, dismayado siya sa aniyay kapabayaan ng PNP. Live mula sa Senado, nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Gary, pakidetalye nga sa amin kung ano yung nangyari kay Senador Tito Soto. Alam mo Maricel, kung batuan nga ng mga sasakyan ng mga senador na lumalabas dito sa gate ng Senado, isa nga sa nabiktima yung kay Tito Soto na lumabas kanina na mag-isa bago mag-alas 7 ng gabi. Mag-isa lang daw siya nagdadrive ng kanyang sasakyan nang lumabas siya rito sa Senate at dinumog nga ng mga tao. Yung isa nga nagbato pa ng bottled water at matapos ito ay yung mga nambato naman ay hinarang ng mga pulis, may nahuli pero agad ding pinakawalan. Kaya kanina sa pag-uwi ni Tito Sen ay naglabas naman siya ng kanyang statement. Sinabi niya na sa kanyang post sa social media, sinabi ni Soto na dismayado siya sa PNP at mga security personnel dahil bigo silang kontrolin ng madla. Bago niyan, nagtakbuhan at nagulat ang mga nagtipon sa Senado nang biglang magkaroon naman ng pag-alingaw ng mga putok. No? Ito matapos ngang umalis si Tito Sen kanina. Sinubukan nila na lumagpas sa barikada, nagkagulo yung mga tao, nung karoon ng putukan, sinubukan nila lumagpas sa barikada at naharang din agad ng mga pulis itong mga tao nito. Ayon sa NCRPO, hindi sa kanilang haninga galing yung pamamaril ito, wala sa kanilang tauhan na nakapasok sa Senate building. At narito nga ang pahayag ng NCRPO. Wala po kaming tao sa loob. Nakita nyo naman, hindi nga ako pinapasok. Napasugod din kanina si DILG Secretary John Vic Remulla para alamin ang sitwasyon sa loob ng Senado matapos ang pamamaril. Pero paglilinaw niya, hindi niya aarestuin si Senator Bato. Pumunta lamang daw siya para tingnan yung sitwasyon ng mga senador sa loob. At narito ang kanyang pahayag. As of now, the perpetrators are not identified. And I will not arrest Senator Bato. Just to be clear, I will not arrest him. I am not here to arrest him. I am here to secure everyone. Okay? Dumating na rin kanina si PNP Chief Melencio Nartates at kinupirma nga niya na nagpasaklolo ang Senate Sergeant at Arms dahil sa putukan pero naging matipid ang sagot niya sa iba pang mga detalye. Narito ang pahayag ni PNP Chief. Sa akin ng Sergeant Tol, babang konti. Humingi na tulong. We have to clear kung ano yun. Maricel, ganito yung sitwasyon ngayon dito sa labas ng Senado. Tahimik na nagbabantay yung mga kasama nating kapulisan na galing ng NCRPO at halos wala tayong nakikitang nagpoprotesta. Medyo nakapahinga sila ngayon. At nakita ko rin mga sasakyan na dumadaan palabas. Ang iba naman ay mga naka-standby na police mobile dito sa loob. May pumasok din kanina na EOD at SOCO at chichikin nila yung sitwasyon sa loob. Habang inaalam din natin yung mga magiging sitwasyon pa sa mga susunod na oras dito sa loob, dito naman sa labas ng Senado. Pero sa ngayon, tahimik at payapa ang sitwasyon dito at mayroong nagpapatugtog ng music, yung mga nasa likod, yung mga nagpoprotesta, pero karamihan yan ay tahimik na ngayon at yung makita naman ninyo yung mga pulisan natin dito ay medyo okay naman yung sitwasyon nila at ang iba ay nagpapahinga na lamang. At ngayon sa nakikita ko, naglalabasan ng ibang mga sasakyan ng mga kapatid natin sa media sa loob naman ng gate ng Senado. Maricel. Maraming salamat, Gary De Leon. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.
Naglabas ng video message si Pangulong Bongbong Marcos matapos ang nangyaring barilan sa Senado. Ayon sa Pangulo, nagkausap na sila ni Senate President Alan Peter Cayetano. Nilinaw ng Pangulo na walang utos para arestuhin si Senador Bato de la Rosa. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni PBBM. Wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. At ayun po, ay dahil kong mapaalam na sa lahat ng ating mga kababayan, itong pangyayari na ito, ay tayo maging kalma lang po. Nakausap ko na si Senate President Alan Cayetano at nag-agree kami. We agree that the thing to do now is to tell our people all to calm down and we will get to the bottom of this. Alamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito. Ito ba ay talagang nagka-enkwentro lang o ito ba ay may kasama sa mga distab? Hindi po gobyerno ang gumawa nito. Walang pumasok na tigalabas na sundalo, na militar, na NBI sa Senado. Hindi po natin alam kung sino yun. At yan po ang isang oras ng paghimay sa mahalagang headlines, balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami po ang inyong kapatid sa Balitaan at Public Service. Sa ngalan ni Ed Lingao, Mean Los Baños, Oroseo at sa buong pwersa ng News 5. Ako po si Maricel Halili. Walang iwanan sa Frontline Tonight.